ignore it. Yan. Actually, ito yung pinaka-nakakatawang way, pero ito napaka-powerful na 'to. Meron akong isang agent dati na sobrang galing 'no, sobrang galing niya mag-ignore ng objection. So, papaano ba 'to ginagawa 'no? Yan, kasi not every objection need confrontation 'no. Yan, so minsan kasi parang ano lang siya, parang delaying tactics lang nung client 'yan, eh, 'di ba? So, puwede mo siyang i-ignore 'no. Yan, sometimes objection yung iba ito yung emotional reaction lang 'yan 'no, or passing comments or low level resistance lang. 'Pag mga ganitong klaseng mga objection, 'wag mo siyang i-handle 'no. Parang sinabi, "Eto na-handle nga 'to yung ano, eh, yung mga itatanong sa asawa, eh." Sabi niya, "Ay, sandali tatanong ko muna sa asawa ko." "Hindi sir, ano ka ba? Magugustuhan ng asawa mo 'to. O sige na, bibigay ko na sa'yo sir yung ano, yung application form. Send ko na sa form 'no." O kaya pagka yung ito napaka-effective nito pagka one-on-one, eh, pagka face-to-face presentation, ay tapos ano ba tatanong mo, "O sige sir, lagay mo na dito yung beneficiary mo." Ayan. Ano, is ano ka ba usually, it works talaga yung gano'n 'no, pero i-ha-handle mo siya, "Sir, I perfectly understand how you feel," kaya itatanong mo siya sa asawa mo. Pero 'di ba, eh, magkano ba yung ginagastos niyo sa mall everyday? Minsan nga nag-i-Starbucks kayo sir, 'di ba? Magkano yung nagagastos niyo sa Starbucks sa isang araw or 'pag nagdi-dinner kayo, "Eto magkano lang 'to per day yung iipunin niyo dito." So, "Sir, eto dali na, ise-send ko na sa'yo yung ano ba yung ano, send ko na lang sa'yo 'no, ngayon. Dito sa chat, ise-send ko sa'yo yung link nung form and then fill upan mo na lang, then che-check ko para ma-discuss na natin kung papaano, and then para ano yung payment na lang di-discuss natin. Yan, para mabilis na sir yung application mo, ma-approve ka na agad." So ganun lang 'no. So pagka mga simpleng objection, i-ignore mo na siya and then mag-proceed ka to sa next step. Pero 'pag yung objection bumalik siya ng 3 beses, that's the time i-ha-handle mo na siya. Kasi 'pag bumalik siya ng 3 or 5 beses mo siyang ini-ignore, 'di ba? O kaya halimbawa nag-object siya, ibahin mo yung usapan. 'Pag nag-object siya, magbigay ka ng another benefit or mag-need ka ng ibang need 'no, na hindi connect dun sa objection niya. Yan, kasi ang importante lang naman dito, habang nag-o-object yung kliyente meron kang nasasabi, 'di ba? Kasi 'pag nagha-handle kasi ng objection, when a client say no, it doesn't necessarily mean na no yun 'no, na NO, 'di ba? It means they want to know something. No, K-N-O-W. Mamaya i-explain ko sa 'yan 'pag nandun na tayo sa ano, 'pag nandun na tayo sa living. Ayan, so yung ignore it, eto napaka ano, eh, powerful talaga 'to, pero kailangan gagawin mo siya in a confident way. Huwag kang mag-i-ignore 'pag hindi ka confident, pagka yung suspicious yung pagkaka-ignore mo na hindi mo lang talaga alam kung ano yung sagot dun sa objection niya, 'di ba? Pero literal yung iba talaga gano'n 'no, halimbawa nag-object, ang gagawin ng iba iinom, 'di ba? So, yun yung mga funny way 'no, how to handle this objection. Pero 'di ba, yung ganitong klase na handling objection is nagwo-work 'to pagka yung usapan niyo spontaneous 'no, pagka professional yung usapan, pagka sobrang credible ka na lahat ng ito kasi yung ano, eh, ito kasi yung delikado minsan sa mga agent, eh. Pagka sobrang credible ka, pagka sobrang ang taas-taas nung credibility mo, kahit anong sabihin mo pagkakatiwalaan ka ng kliyente. Kahit sabihin mo na mag-invest ka ng ganito, yan after 1 year makukuha mo na siya, which is 'di ba sobrang napakalaking misrepresentation nun. Pero yung kliyente naniniwala sila. 'Di ba kaya napaka-importante ng credibility. Pero ang credibility, ang tagal mo siyang i-build, tapos dun sa isang kliyente lang na sinabihan mo ng gano'n, biglang mawawala yung credibility na build mo, damay pa yung company mo, damay pa yung agency mo, at damay pa yung ibang agent ng company mo. Kasi isi-single out ka nila, bumili ka dyan, lahat yan ng mga tao dyan, mandurugas yung mga yan. Diba? So, wag mong gagawin yun. So,
Kaya nga ito, napaka-powerful nito. Use it, no, in a nice way. Kasi ito, ang dami kong naturuan na mga agents na sobrang gagaling na yun. Pero ang hiling ko lang talaga sa kanila, always use this in an ethical way. No? Use this to help people, not to take advantage of people. Kasi lahat ng gagawin mo na hindi maganda babalik sa'yo. Pag yung success mo, short lang, di ba? Hindi yan tatagal. At may balik yan, no? Sinasabi ko sa'yo. Kaya, if mag-ignore ka ng objection, no? Make sure, no, na lahat ng objection na handle niya. At make sure yung objection yan, alam mo naman sa sarili mo, na etos niya lang yun, eh. Kaya niya sinabi yun, eh. Nagde-delay tactic lang siya para sinabi niya yun. Alam mo naman yung objection talaga na magbabackfire sa'yo at the end pag hindi mo sinagot. Diba? Kasi yung asthma usually hindi naman talaga objection yan, eh. Diba? Kasi ako aminado ako, nag-asthma ako. Sasabihin ko, itatanong ko sa asawa ko, pero hindi naman yun talaga ang dahilan, ayaw ko lang talaga, hindi ko talaga nagustuhan. Yan, nahihiya lang ako talagang sabihin dun sa kausap ko na ayaw ko. Ayan, pero ang pinaka great escape ko is yung itatanong ko muna sa asawa ko, tatanong ko muna kay Commander. Diba? So, speaking from a husband, na ginagawang scapegoat yung as my wife para iwasan yung bagay na hindi ko nagustuhan is a sign, no, na pwede mong i-ignore pag yun yung naging objection ko. Mag-focus ka sa another benefit, no? Mag-focus ka sa another need. Diba? And then mako-close mo siya. So use this ignoring objection in a nice way.